Ang tag-ulan sa Maynila ay hindi lamang tungkol sa pagbuhos ng tubig. Ito ay tungkol din sa pagbuhos ng alaala. Para kay Ana, ang bawat patak ay tila nagpapabigat sa kanyang balikat. Lalo na tuwing umaga, kapag sumasalamin sa tila perpekto niyang buhay. Ana Salvador. Nakaupo sa kanyang dining table na gawa sa Italian marble. Ang kape niya ay malamig na at ang business review na dapat ay binabasa niya ay nanatiling tikom. Sa labas bumabagyo. Sa loob, ang kapayapaan ay tila isang marupok na baso na anumang oras ay mababasag. Inaasikaso niya ang kanyang asawa, si Dr. David Salvador, isang respetadong cardiologist. Ang tanging kulang sa kanilang mundo, ang lihim na pasakit na matagal na nilang ikinukubli, ay ang kakulangan ng hiyaw ng isang bata sa loob ng kanilang tahanan. Pumasok si David sa kusina, nakasuot ng scrubs at may dala pang bag ng hospital. Ang mukha niya ay pagod at may bahagyang pagkabahala. Ngunit lagi niya itong ikinukubli sa ilalim ng kanyang profesionalismo. "Ana, gising ka na pala." Bati niya, ang boses niya ay malambing ngunit may distansya. "Malamang, 6:30 na. May emergency surgery ka?" Tanong ni Ana na pilit ng umingiti. "Oo biglaan. Isang coronary bypass. Kailangan ko umalis agad. Kumain ka na ba?" "Hindi pa, hinihintay kita. Pero mukhang mag-isa na naman akong kakain. Tama ba?" Umupo si David sa tapat niya, hinawakan ang kamay niya at pinisil ito. "Huwag ka na magtampo. Alam mo namang mahalaga sa akin ang trabaho ko. Ito ang buhay ko, Ana." "Alam ko, David. Ang ganda ng buhay natin. Ang ganda ng bahay, ng kotse, ng mga accomplishments natin. Pero minsan pakiramdam ko lagi may humaharang sa pader. Hindi ko alam kung ano eh." Bahagyang nag-iwas ang tingin si David. "Huwag mo na namang isipin yung mga bagay na yan. Ang mahalaga magkasama tayo." "Magkasama nga ba tayo?" Tanong ni Ana, tumitig ng diretso sa mata ni David. "Hindi lang sa isang bubong, David. Magkasama sa buhay. Mahirap pa yung hilingin?" Bumuntong hininga si David. "Napapagod lang siguro tayo, Ana. Stress. Masyado tayong sumasandal sa idea na magkakaroon tayo ng anak. Hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo sa kung anong meron tayo?" Ngumiti si Ana, isang ngiting punong-puno ng pait. "Sana. Ganyan kadali ko lang din masabi yan, David. Sige, umalis ka na. Baka malit ka pa sa bypass mo." Tumayo si David at hinalikan siya sa noo. Isang halik na walang init. "Gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Tanda mo yan." Umalis si David at naiwan si Ana sa malawak na silence ng kanilang bahay. Ang mga salita ni David ay paulit-ulit sa isip niya. Gawin ko lahat para maging masaya tayo. Ngunit bakit pakiramdam niya, lalo siyang lumalayo? Doon sa kabilang dako ng Maynila, sa isang subdivision na malayo sa karangyaan ni na Ana, namumuhay sina Gino at Katrina. Simple ang kanilang buhay. Sapat lamang ang kinikita ni Gino bilang isang photographer sa isang lokal na studio. Si Katrina naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na call center. Katrina de la Cruz, 28 taong gulang, maganda ngunit laging may anino ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Lumaki siya sa hirap at ang pangarap niya ay ang makawala sa kahirapan. "Gino, magkano kikitain mo rito sa buwan na to?" Tanong ni Katrina habang nag-aayos ng kanyang damit. "Mga 20. Baka abot ng 25 kung maraming wedding shoots." Sagot ni Gino na naglilinis ng kanyang camera lens. Ang boses ni Gino ay mahinahon, kalmado. Isang katangiang hinahanap-hanap ni Ana noon. 25, Gino? Sapat ba yan para makabili tayo ng sariling bahay? Sapat ba yan para makapag-abroad ako at makatulong sa aking pamilya?" Tumingin si Gino, ang pagod sa kanyang mata ay hindi may tago. "Katrina, ginagawa ko naman ang lahat ah. Kontento lang tayo sa kung anong meron. Hindi naman tayo nagugutom, di ba?" "Hindi nagugutom? Hindi nga, Gino. Pero tingnan mo nga ang mga kapitbahay natin. Tingnan mo ang mga kaibigan ko. Ang ganda ng buhay nila.
Ang hirap ng buhay natin. Hindi naman nasusukat ang kaligayahan sa kung gaano karami ang perang meron tayo eh. Sagot ni Gino, pilit na pinapakalmang sarili. Natawa si Katrina, isang tawa na walang galang. Napakadali mong sabihin yan, Gino. Dahil hindi mo naranasan ng magutom yung bata ka. Ako? Oo. Kaya alam ko ang halaga ng pera. Ang gusto ko, stable na buhay. Hindi yung laging may takot na baka sa susunod na ulan, babahain na naman tayo. Kung ganun, bakit hindi ka nalang maghanap ng mas magandang trabaho? Ginagawa ko, pero ang opportunity hindi basta-bastang dumarating. Minsan kailangan ko humanap ng shortcut. Hindi na umimik si Gino. Alam niya ang takbo ng isip ni Katrina. Ito ang nakakapagod sa kanilang relasyon. Ang walang katapusang paghahangad ni Katrina na maging mayaman, na laging ikinukumpara ang kanilang buhay sa buhay ng iba. Ang tanging nagpapagaan sa pakiramdam niya ay ang pagmamahal niya kay Katrina. Kahit pa alam niyang hindi na ito kasing init tulad ng dati. Ang tanging nagbibigay ng kakaibang kirot sa puso ni Gino ay ang alaala ng kanyang unang mahal, si Ana. Si Ana na nooy nag-aral kasama niya sa probinsya at nagpa siyang manatili sa Maynila para tahakin ang iba't ibang landas. Alam niyang sigurado si Ana na may maganda ng buhay. O minsan naisip niya, kung siya ba sana ang pinili ni Ana noon, magiging masaya kaya sila? Nang sumunod na linggo, naganap ang hindi inaasahang muling pagkikita. Nagkaroon ng alumni gathering ang kanilang university. Matagal nang hindi dumadalo si Ana, ngunit hinila siya ng kanyang kaibigan. Isang pilit na paghila upang siya ay makalimutan ng mga problema. Ang venue ay isang hotel ballroom sa Makati. Naka-cocktail dress si Ana, nagniningning. Naglalakad siya sa gitna ng maraming tao. Sinubukang maging masaya. Doon niya nakita si Gino. Nakatayo ito sa malapit sa buffet. Nakasuot ng simpleng barong Tagalog at kausap ang isang dating kaklase. Ang mukha niya ay mas mature na. May bahagyang kulubot sa dulo ng mata kapag ngumingiti. Ngunit ang mga mata ay hindi nagbago. Malalim at puno pa rin ng kabaitan. Parang tumigil ang oras para kay Ana. 15 taon. 15 taon mula ng huli nilang pag-uusap. Nahuli ni Gino ang tingin niya. Nawala ang ngiti nito at tanging ang pagkabigla ang sumalubong sa kanyang muka. Lumapit si Ana, dahan-dahan. Ana, bulong ni Gino, parang tunog ng simoy ng hangin ang boses niya. Gino, ang tagal na. Ang kamay ni Ana ay nanginginig. Oh, napakatagal na. Nagtinginan sila. Ang katahimikan ay punong-puno ng mga hindi nasabi, ng mga tanong na hindi na kailangan pang itanong. Kumusta ka na? Tanong ni Ana. Eto, buhay. Nagtatrabaho bilang photographer. Sagot ni Gino, pilit na ngumiti. Ikaw, balita ko naging matagumpay ka sa marketing. At kasal ka na kay David Salvador, tama? Oo, si David. Ikaw din, kasal ka na? Oo, si Katrina. Nagtatrabaho siya sa isang call center. Sandaling nag-usap sila tungkol sa kanilang mga karera. Mga sadyang walang kabuluhang usapan upang maitago ang tindi ng emosyon. Ana, may gusto ko itanong. Biglang sabi ni Gino, ang mata ay naghahanap ng kasagutan. Kung hindi natin pinili ang hiwalayan noon, sa tingin mo, magiging ganito pa rin ang buhay natin? Huwag na natin balikan yan, Gino. Sabi ni Ana, pilit na pinatigas ang boses. Pareho na tayong may piniling landas at pinili nating sundin yan. Walang dapat pagsisihan. Masaya ako sa buhay ko. Sana ikaw din. Masaya, oo. Mahirap pero masaya. Pero alam mo, Ana, mas madali ang buhay kung alam mo ang taong kasama mo, hindi ka hinahanap sa iba. Sabi ni Gino at ang huling linya ay tila isang palahaw na hindi na kayang itago. Napakunot ang no ni Ana. Anong ibig mong sabihin? Wala. Pasensya na. Wala lang. Minsan nakakapagod na lang. Siguro dahil matagal kitang hindi nakita.
Kung kailangan mo ng kausap, Gino, sabi ni Ana, nag-aalangan. Nandito lang ako. Kahit anong mangyari nun, magkaibigan pa rin tayo. Nagpalitan sila ng numero ng telepono. Isang okasyon na pakiramdam nila ay hihilahin sila sa isang kailaliman na hindi nila maintindihan. Nang umalis si Ana, ang kamay niya ay tila may kuryenteng dumadaloy at ang puso niya ay naghahalo ang kaba at ligaya. Sa sumunod na 2 linggo, umigting ang pagdududa ni Ana kay David. Madalas ang pag-alis nito sa bahay, madalas ang emergency operations, at madalas ang pagiging mailap niya sa kanyang telepono. Isang gabi, 12:00 ng hating gabi, nagising si Ana. Wala si David sa tabi niya. May iniwan itong note. Emergency sa St. Luke's. Huwag ka mag-alala. Ngunit hindi niya nakaya. Ang pakiramdam niya na niloloko siya ay masyadong mabigat. Kinuha ni Ana ang susi ng kanyang kotse. Binisita niya muna ang St. Luke's. Nagtanong siya sa nurse station kung may emergency operation si Dr. Salvador. Wala po, ma'am, sagot ng nurse. Hating gabi na, kanina pa po tapos yung duty ni Dr. Salvador. Nanikip ang dibdib ni Ana. Ang note ay kasinungalingan. Saan siya naroroon? Dahil sa sobrang pagkabahala, tiningnan niya ang GPS tracker na naka-install sa sasakyan ni David. Ipinilit niya ito noon dahil sa pag-aalala niya sa kaligtasan ni David. Ang lokasyon ay hindi sa ospital. Ito ay sa isang pribadong condominium sa QC. Isang lugar na malayo sa kanilang tahanan at sa ospital. Hindi nagkaksaya ng oras si Ana. Nagmaneho siya doon ng mabilis. Ang puso niya ay parang tambol na malapit ng sumabog. Nang makarating siya, pumasok siya sa parking lot at nakita niya ang kotse ni David. Inakyat niya ang building. Nagkunwari siyang may hinahanap na kaibigan. Ang unit na ipinapakita ng GPS ay nasa 10 palapag. Nang makarating si Ana sa tapat ng Unit 10C, huminto siya. Ang liwanag sa loob ay bukas. Narinig niya ang nagtatawanan. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Huminto siya sa pinto at nag-ipon ng lakas. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang itigil ang pagdududa. Kumatok siya ng malakas. Hindi agad nagbukas. May ingay sa loob. Parang may nagmamadaling nag-aayos. Kumatok ulit siya. Mas malakas. Bumukas ang pinto. Si David ang nagbukas. Nakasuot ito ng isang t-shirt at pajama. Ang mukha niya ay namumutla, tila nakakita ng multo. Ana, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni David ay nanginginig. Hindi umimik si Ana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang babae na nagtatago sa likod ni David. Lumabas ang babae, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng pinto. At doon, tumigil ang mundo ni Ana. Ang babaeng yun. Ang babaeng kabit ni David. Si Katrina. Si Katrina, ang asawa ni Gino. Ang pagkabigla ay hindi lamang dahil sa pagtataksil. Ito ay dahil sa kung sino ang kasama ni David. Ang 2 tao sa kanyang buhay, ang asawa niya at ang asawa na kanyang unang pag-ibig ay nagtaksil sa kanila. Katrina? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Ana na tila isang bulong ng sakit. Si Katrina ay nakasuot ng bathrobe. Ang mga mata ay puno rin ng pagkabigla, ngunit may halong pagmamataas. Ana, hindi tong inisip mo. Depensa ni David, pilit na hinawakan ang braso ni Ana. Hindi to ang iniisip ko, David. 12:00 ng hating gabi. Nasa kondo ka ng babaeng to. At nakasuot ka na pajama. Sumabog si Ana, ngunit ang kanyang boses ay mahina dahil sa bigat ng emosyon. At ikaw, Katrina, ano mo nagawa yan? Hindi ba't kasal ka kay Gino? Napatingin si Katrina kay Ana. Ang tingin niya ay tila naghahamon. Anong pakialam mo, Ana? Hindi mo alam ang buhay namin. Kailangan namin kumita. Kailangan mong kumita? Sa pagiging kabit ng asawa ko? Hindi ko pinlano yan. Naging masayahin lang ako. Naging masaya lang ako kay David. At si David,
Si David mas nakakaintindi sa akin kaysa sa iyo. Hinarap ni Ana si David. Ang luha ay nag-uunahan sa kanyang pisngi. David, bakit? Bakit mo ako niloko? Hindi pa ba ako sapat? Ha, David? Ana, please. Bumalik tayo sa bahay. Pag-usapan natin to. Huwag dito. Hindi. Dito natin pag-uusapan, David. Sa harap ng kabit mo. Bakit? Dahil ba wala tayong anak? Dahil ba may problema ka? Sinadya ni Ana na banggitin ang matagal nilang iniiwasang issue. Ngumiti si Katrina, isang ngiting punong-puno ng pangasar. Kita mo na, David. Hindi ka niya maintindihan. Alam mo bang masaya ako kapag kasama ka? Hindi ako humihingi na kung ano-ano sa'yo. Ang gusto ko lang ay... Tumigil ka, Katrina! Sigaw ni David. Napayuko siya sa harap ni Ana. Ana, nagkamali ako pero mahal kita. Umuwi na tayo. No. Huli na, David. Huli na. Umalis si Ana, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga patak ng ulan sa labas ay tila wala katapusan. Hindi lamang siya niloko ni David. Ang kabit pa niya ay ang asawa ng kanyang unang pag-ibig. Kinabukasan, ang bahay ni na Ana ay tila isang musileo. Wala si David. Si Ana ay nasa sala, wala sa sarili, hawak ang isang blanko na mug. 10:00, tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya inaasahan ang tawag na yon. Si Gino. Ana, nagkita tayo sa alumni meeting. Si Gino to. Ang boses niya ay nag-aalangan. Alam ko, Gino. Sagot ni Ana, ang kanyang boses ay basag. May narinig ako kay Katrina. May problema ba? Si Ana ay nanahimik. Paano niya sasabihin? Paano niya sisirain ang mundo ng lalaking minahal niya? Gino, kailangan natin magkita. Sabi ni Ana. Sa isang cafe na wala masyadong tao, ngayon na. Nagkita sina Ana at Gino sa isang tahimik na coffee shop malapit sa Pasig. Si Gino ay mukhang magulo. Ang kanyang mga mata ay dilat dahil sa kakulangan ng tulog. Nagsimula si Ana sa pamamagitan ng paghinom ng kape. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kahapon, Gino. Nagsimula si Ana, ang kanyang boses ay mahina. Sinundan ko si David. Sinundan? Bakit? Mahinala ako at tama ako. Niloloko ako ni David. Ang mukha ni Gino ay nagdilim. Sino? Sino ang babae? Tumingin si Ana sa mga mata ni Gino. Ang sakit sa kanyang puso ay nadoble. Si Katrina. Bumagsak ang mug na hawak ni Gino sa mesa. Nagdulot ng malakas na kalansing. Hindi ito nabasag, ngunit natapon ng kape. Ano? Sino, Katrina? Hindi. Imposible, Ana. Nagkakamali ka. Sigaw ni Gino, hindi pinansin ang tingin ng ibang tao. Gusto kong magkamali, Gino, pero hindi. Nakita ko sila. Kagabi, sa Unit 10C sa QC. Nasa isang condo sila, Gino. At si Katrina. Ako, nakita ko siya mismo. Umiling si Gino. Ang mukha niya ay puno ng pagdududa. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing totoo ang lahat. Bakit gagawin niyo ni Katrina? Mahal niya ako. Hindi, Gino. Hindi ikaw ang mahal niya. Ang pera ni David ang mahal niya. Ang status niya. Sinabi niya sa akin na mas naiintindihan daw siya ni David at kailangan niya raw kumita. Wala kaming pera, Ana. Pero hindi dahilan yun para ipagpalit ako sa isang mayaman at sa asawa mo pa. Nagtagal ang katahimikan. Ang bigat ng pagtataksil ay nagdudulot ng mabigat na kawalan ng pag-asa. Nagsimula ba yan dahil sa pagkikita natin? Nagtanong si Gino, ang kanyang boses ay tila naghahanap ng kasalanan. Hindi, Gino. Matagal na to. Nararamdaman ko na si David, may hinahanap siya. At si Katrina. Si Katrina, gusto niya makalis sa simpleng buhay namin.
Pagtatapos ni Gino, tila naintindihan ang lahat. Lagi niya ikinukumpara ang buhay namin sa inyo. Sa inyong karangyaan, sa inyong pera. Ana, ito ang dahilan kung bakit nag-aaway kami. Ang hindi niya pagkakontento. Ang dalawa ay nagbahagi ng parehong sakit. Magkapareho ng pinagdaanan. Ang taong minahal nila ay pinagtataksilan sila. At ang taong nagtataksil, magkasama. Ana, anong gagawin natin? Tanong ni Chino, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Haharapin ba natin sila? Ipapahiya ba natin sila sa buong mundo? Umiling si Ana. Hindi. Huwag muna, Gino. Mahal mo si Katrina? Mahal ko siya. Sagot ni Gino kahit pang salitang yun ay tila walang laman. Ako, mahal ko si David. Kahit pa ulit-ulit niya ako sinasaktan, may pangako kami. Hindi ko kayang sirain ang pamilya ko, Gino. Kahit pa alam kong sira na talaga. Ano ang gusto mong gawin natin? Gusto kong ayusin to. Ilalaban ko ang asawa ko at sana ilaban mo rin ang sayo. Nagtinginan sila. Ang kanilang desisyon ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa konsepto ng kasal, ng katatagan, at ng pag-asa na baka may magbabago pa. Pwede ba nating ayusin ang mga buhay natin, Gino, nang hindi tayo nagde-divorce? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Sige Ana, gagawin ko. Dahil ayaw ko manalo si Katrina. Ayaw ko manalo sila sa pagtataksil. Pero, paano? Haharapin natin sila, ngunit hindi sa pamamagitan ng matinding galit. Kakausapin natin sila. Uuwi tayo sa ating mga asawa at ipapakita natin na karapat-dapat pa rin sila sa pagmamahal natin. Kahit pa sila nagkamali. Ito ang naging lihim na kasunduan ni Ana at Gino. Ang dalawang pusong sugatan na nagdesisyong ipagtanggol ang kanilang mga tahanan laban sa pagtataksil. Kahit pa ang kanilang mga asawa ay masaya na sa iba. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si David. Ang mukha niya ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ana, pinagsisihan ko, sabi ni David nakaupo sa sala. Pinagsisihan mo ang pagtataksil o ang pagkakabunyag nito? Tanong ni Ana nakatayo sa tapat niya. Ang lahat. Ana, alam ko nagkamali ako. Pero wala akong pakialam kay Katrina. Siya lang ang taong nagbigay sa akin ng atensyon na kailangan ko. Ang pagmamahal mo, Hana, masyado mabigat. Mabigat dahil sa issue ng anak, David? Dahil ba hindi ako makabuo? Talaga bang kailangan mo pa siyang hanapin sa iba? Nag-iwas ang tingin si David. Hindi lang yan, Ana. Alam mo namang mahal na mahal kita, pero masyadong stable ang buhay natin. Minsan, alam mo yun, para bang gusto ko ng excitement. Excitement? Sa asawa ng iba, David? Alam mo ba kung sino si Katrina? Siya ang asawa ni Gino. Ang lalaki minahal ko bago kita nakilala. Biglang tumingala si David. Si Gino, ibig mong sabihin, ang childhood lover mo? Oo, at ngayong alam mo na, sinabi ni Ana. Anong pakiramdam? David, hindi lang ako ang sinaktan mo. Sinaktan mo rin ang lalaking matagal na naming inayos ang buhay. Ana, ako na ang bahala kay Katrina. Ibabalik ko ang lahat. Hinto na ako, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Walang anak, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay tayo. Sa loob-loob ni Ana, alam niyang nagsisinungaling si David. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kasunduan nila ni Gino. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kasal. Sige, David. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay matigas. Ito ang huling pagkakataon. Walang sikreto, walang pagtatago. At hihiwalayan mo si Katrina ngayon na. Kung hindi, aalis ako. Niyakap ni David si Ana ng mahigpit. Salamat, Ana. Pangako magbabago ako. Samantala, nagbabalik na si Gino sa kanilang maliit na bahay. Si Katrina, nagayos na kanyang mga damit. Saan ka nang galing, Katrina? Tanong ni Gino, kalmado. Nagtrabaho, may overtime ako. Bakit? May problema ba? Depensa ni Katrina. Walang problema. Ang problema lang, alam ko na ang ginagawa mo. Napatigil si Katrina.
Anong alam mo? Sino si Dr. David Salvador sa buhay mo, Katrina? Nanlaki ang mata ni Katrina. Si David, kliyente ko lang siya. May tinutulungan lang ako. Wala kang alam sa medisina, Katrina. Ano binibigay mong tulong sa isang cardiologist? Sa Unit 10C, sa QC, alas 12 ng gabi? Hinarap ni Katrina si Gino, ang kanyang mukha ay matigas. Oo, si David. Ano ngayon? Sa tingin mo magiging masaya tayo sa 20 mil mo? Si David, kaya niya akong bigyan ng buhay na gusto ko. At ipagpapalit mo ako sa pera? Hindi mo ako masisisi. Tingnan mo ang buhay mo, Gino. Wala tayong ipon, wala tayong future. Si David at Ana, masaya sila sa karangyaan nila. Bakit hindi ko pwedeng makuha yon? Ikinukumpara mo kami sa kanila? Yan ba ang problema mo? Sige. Haharapin ko ang problema mo, Katrina. Hindi ako magiging kasing yaman ni David. Pero ilalaban ko ang kasal natin. Hihinto ka sa pagtataksil mo ngayon na. Kung hindi, aalis ako. At sa tingin mo matatakot ako sa pag-alis mo? Gino, mas gugustuhin ko pa nga umalis ka. Sigaw ni Katrina. Ngunit may nakita si Gino sa mata ni Katrina. Konting takot. Hindi man niya mahal si Gino, kailangan niya ang security ng kasal nila. Kahit pa simple lamang ito. Ang pagiging asawa ng isang mayaman ay hindi pa sigurado. Huwag mong sirain ang ating relasyon, Gino. Sabi ni Katrina, ang boses niya ay lumambot. Sige, sisikapin kong ayusin. Pero kailangan natin magkaroon ng mas marami pang pera. Ayusin mo muna ang sarili mo, Katrina. Hindi sa pera nasusukat ang lahat. Sagot ni Gino. Ang dalawang magkasintahan noon, sina Ana at Gino, ay nagtitiis ngayon sa kanilang mga tahanan. Pilit na pinipilit ang kanilang sarili na manatili sa piling ng mga taong nagtaksil sa kanila. Ang sakit ay nagbigay ng bigat, ngunit ang pag-asa sa pagbabago ay nagbigay sa kanila ng lakas upang manatili. 4 na buwan ang lumipas. Ang sitwasyon ay tense. Si Ana at David ay pilit na bumabalik na sa normal, ngunit ang kanilang relasyon ay tila isang sirang porselana. Puno ng pag-iingat, puno ng katahimikan. Si Gino at Katrina naman. Ang kanilang buhay ay puno lalo pa ng tensyon. Si Katrina ay hindi umuwi ng late. Ngunit ang kanyang pagmamataas at paghahangad sa mas magandang buhay ay nanatili. Madalas na nag-uusap sina Ana at Gino, palihim, sa pamamagitan ng text at tawag. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para magbahagi ng kanilang mga pagsubok sa pag-aayos ng kanilang kasal. Text ni Gino. Mahirap na, parang lalo siyang lumalayo. Wala siyang respeto sa akin pero takot siyang umalis. Ganon din sa David eh. Sobrang bait, sobrang caring. Pero alam kong hindi buo. Nagpapanggap lang kami. Isang araw nagaya si Gino ng personal na paghaharap. Hindi na sa cafe, kundi sa isang pribadong park. Ana, sinabi ko kay Katrina na lagi niya kinukumpara ang buhay namin sa buhay niyo. Sabi ni Gino nakaupo sa bench. Sinabi niya na hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang masakit pa, kasalanan ko raw dahil hindi ko raw siya binigyan ng magandang buhay. Gusto ni Katrina na makuha ang lahat. Saad ni Ana. Ang pera ni David, ang security ng kasal niyo. Masyado siyang sakim. Alam ko pero ayaw ko siyang bigyan ng rason para makipaghiwalay. Gusto kong iparamdam sa kanya na ang pagmamahal ay mas matimbang sa anumang pera. Habang nag-uusap sila, naramdaman nila ang koneksyon na matagal nang nawala. Ang pakiramdam ng pagkakaintindihan, ng comfort. Alam mo, Gino, sa lahat ng sakit na nararamdaman ko, ang tanging nagpapagaan, ang pakikipag-usap ko sa iyo. Pareho lang tayo ng dinaranas eh. Oo, Ana. Kung hindi tayo nagkita, baka nasira na ako. Salamat ha. Sana lang hindi tayo magkamali sa pagpapasyang to. Ano bang desisyon? Ang manatili. Hindi ba tayo ang ginagawang hangal? Niloloko na tayo pero tayo pa nagpupumilit na maging matapat. Hindi tayo hangal, Ana. Mature tayo. Pinipili natin ang stability sa kabila ng infidelity. Dahil ang ating mga asawa hindi nag-iisip, tayo ang nag-iisip. Ang kapayapaan ay panandalian lamang.
Isang linggo pagkatapos ito, isang malaking balita ang kumalat. Nagkaroon ng party sa kanilang social circle. Isang okasyon kung saan nagtatagpo ang mga doktor at ang mga businessman. Si Ana bilang asawa ni David ay naroroon. Nagulat siya nang makita niya si Katrina na nakasuot ng napakagandang damit na may kasamang kasyual na kaibigan. Lumapit si Ana kay Katrina. Anong ginagawa mo rito, Katrina? Sinabi ko na sa'yo, iwan mo na si David. Mariin na sabi ni Ana. Hindi ko kailangan na permiso mo, Ana. Sagot ni Katrina, tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Pag-aari ko ang karapatan ko. At wala kang karapatan. Kabit ka lang. Ngumiti si Katrina at ang ngiting yun ay tila napakasama. Kabayan, Ana. Tingnan mong tiyan. Napatingin si Ana sa tiyan ni Katrina, bahagyang umbok. 3 buwan na. At ang ama, si Dr. David Salvador. Ang mga salita ay tila mga ice dagger na tumusok sa puso ni Ana. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng pag-asa niya na maayos ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Nagsisinungaling ka. Bulong ni Ana. Hindi pa pwedeng mangyari yan. Well, narinig mo na ang balita, Ana. Hindi ka ba masaya? Magkakaroon na ng anak si David. At hindi mo siya mabibigyan. Ako, oo. Kaya ako ang kailangan niya. Umikot ang paningin ni Ana. Hindi lang siya niloko. Pinalitan na siya. Hindi nakita ni Ana si David. Tumakbo siya palabas ng party, ang kanyang damit ay biglang naging mabigat. Pag-uwi, agad niyang tinawagan si Gino. Ana, anong nangyari? Parang umiyak ka? Tanong ni Gino nag-aalala. Gino! Buntis si Katrina. At sinabi niya, anak ni David. Ang kabilang linya ay nanahimik na matagal. Maririnig ang mabigat na hininga ni Gino. Huwag kang maniwala, Ana. Hindi. Baka nagpapanggap lang siya. Depensa ni Gino, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko ang tiyan niya, Gino. 3 buwan na raw. Kung totoo yan, masisira ng lahat. Masisira na tayo. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Katrina na dating asawa lamang ng isang simpleng photographer ay biglang naging sentro ng atensyon dahil sa pagbubuntis niya sa anak ng isang prominenteng doktor. Kinabukasan pumunta si Gino sa opisina ni David. Galit na galit, ngunit kalmado. Gusto kong kausapin ang asawa ko, sabi ni Gino sa sekretary. Pinapasok siya sa office ni David. Si Katrina ay naroroon, umiinom ng juice. Gino, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, sabi ni Katrina. Katrina, totoo ba yan? Buntis ka kay David? Tanong ni Gino, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Oo, Gino, at itong sagot sa mga problema natin. Magiging mayaman na ako. Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan nito? Sinisira mo ang buhay namin at ang buhay ni Ana at David. Masyado ka madrama, Gino. Ang buhay ay tungkol sa survival. At ako, survivor ako. David, hinarap ni Gino ang doktor. Totoo ba? May anak ka ba rito? Si David ay tahimik. Gino, hindi ko alam. Hindi ko planado, pero kung totoo yan, pananagutan ko. Pananagutan? Tinatanong ko sa'yo. Totoo ba to? Tingin ko, oo. Sumagot si David, tila nahihiya. Ang sakit na naramdaman ni Gino ay mas mabigat kaysa sa isang suntok. Si David ang sumira sa kanyang kasal at ngayon may anak pa kay Katrina. Wala kang alam, Gino, sabi ni Katrina, tumayo at hinawakan ang tiyan. Ito ang future ko at wala ka na sa future ko. Umalis si Gino. Ang kanyang pangako kay Ana na iligtas ang kasal niya ay gumuho. Ang pagtataksil ay nagbunga. Ang balita ng pagbubuntis ni Katrina ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa pamilya Salvador. Si David ay nagtatago, si Ana ay napipi. Ngunit ang mga magulang ni David, sina Tito Miguel at Tita Elena Salvador, ay hindi basta-bastang maniniwala. Sila ay matatag at matatalino.
At bilang matatagumpay ng mga tao, alam nilang may mas malalim na dahilan ng lahat. Dumating sina Tito Miguel at Tita Elena sa bahay ni Ana at David. Ang kanilang presensya ay nagdagdag ng bigat sa sitwasyon. Ana, sabi ni Tita Elena, niyakap si Ana. Huwag kang maniwala dyan. Hindi totoo sinasabi niya. Pero tita, nakita ko dyan niya at inamin ni David na nagkamali siya. Sagot ni Ana, ang kanyang luha ay hindi na mapigilan. Ang pag-amin ni David ay tungkol sa pagtataksil, hindi sa pagiging ama. Sabi ni Tito Miguel, ang boses ay matigas ngunit kalmado. Hinarap nila si David. David, may kailangan kang aminin sa amin at kay Ana. Sabi ni Tito Miguel. Ano pa? Alam niyo na ang lahat. Sabi ni David nahihiya. Hindi. Ang alam namin, hindi ka makakabuo ng bata. Mariing sabi ni Tita Elena. Nagulat si Ana at David sa pagbunyag na yon. Ilang taon na nating itinatago sa lahat yan, David. Bakit ngayon mo lang yan pinagtapat kay Ana? Tanong ni Tito Miguel, ang kanyang boses ay masikip. Ana, sa lahat ng test na ginawa natin, ang problema ay nasa akin. Inamin ni David, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Mababa ang aking sperm count. Sa halos 0. Kaya hindi ka makabuo ng bata, Ana. Hindi mo to kasalanan. Naramdaman ni Ana ang lamig ng pagtataksil, ngunit lalo siyang nasaktan sa katotohanang inilihim ni David ang kondisyon niya. Sinadya mong ilihim yan, David. At ginamit mo ang issue na yan para ipagpalit ako? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ko sinasadyang gamitin yan, Ana. Pero alam kong gusto mo ng anak. At dahil alam kong ako may problema, pinili kong huwag na lang natin pag-usapan pa. Kung ganon, ang bata ni Katrina hindi kay David. Imposible. Sabi ni Tita Elena, humarap kay Ana. Humingi si Tito Miguel ng isang personal na pag-uusap kay David. David, may gusto akong ipagawa sa'yo. Makikipagkita ka kay Katrina at hihingin mo sa kanya ang ultrasound results at ang medical report mula sa kanyang doktor. Kung totoo siyang buntis sa'yo, madali niyang ibibigay yan. Kinabukasan, pinilit ni David na makipagkita kay Katrina sa isang tahimik na restaurant. Sabi ng mga magulang ko, hindi raw ako makakabuo. Sabi ni David, walang paligoy-ligoy. Katrina, kailangan ko makita ang medical records mo. Kung anak ko yan, kailangan kong kumpirmahin. Ngumiti si Katrina, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. David, ano bang sinasabi mo? Bakit kailangan mo ng reports? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi, Katrina. Hindi na kita pinagkakatiwalaan. Sabihin mo ang totoo. Kaninong anak yan? Sa'yo, syempre! Sa'yo! Alam ko ang mga test results mo. At alam ko na rin na hindi ka makakabuo. Kaya ako ginawa yan. Para lang makatiyak na mapuputa ka sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Minanipula mo ako? David, mahal kita. At ang kailangan ko ay magandang buhay. Nagawa mo yan sa akin, di ba? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Huwag mong subukan, Katrina. Sabi ni David, ang kanyang boses ay lumalamig. Dumating ang waiter at biglang tumunog ang telepono ni David. Si Gino. David, narito ako sa labas. Gusto kong harapin si Katrina. Pinapasok ni David si Gino, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Katrina! Nagsalita si Gino, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag ka nang magsinungaling pa. Ang anak ba na yan ay sa akin? Nagulat si Katrina, tumingin kay David at pagkatapos ay kay Gino. Hindi, Gino. At bakit ka naman sasabihin na sa'yo? Wala kang maibibigay sa akin. Katrina, pinuntahan ko ang doktor na nakita ko sa mga notes mo. Sabi ni Gino. Hindi mo itinuloy ang pagbubuntis mo. At hindi ko alam kung kailan. Pero alam kong pinalagag mo ang anak natin. Ang pagtataksil ay nagdulot ng malaking sakit. Ngunit ang balita na ipinalaglag ni Katrina ang kanilang anak, ang tanging pag-asa na nagdudugtong sa kanila ay nagwasa kay Gino. Gino, huwag ka magsalita ng ganyan. Sigaw ni Katrina, nagsimulang umiyak, ngunit ang luha niya ay tila walang katotohanan.
Pinalaglag mo ang anak natin dahil ayaw mo makitang sarili mo sa simpleng buhay natin. Sabi ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng pait. At ginamit mo si David para magkaroon ng pera. At ginamit mo ang pagbubuntis na yan para maniwala siya na kaya niya pa rin magkaanak. Si David, na nakarinig ng lahat ay tumayo. Kaya pala, lahat ay kasinungalingan. Ginamit mo lang ako. Ginawa mo lang akong hangal. Sabi ni David, tumitingin kay Katrina ng may paghamak. David, hindi! Sila yung nagsisinungaling. Mahal kita! Sigaw ni Katrina. Hindi mo ako mahal, Katrina. Ang pera ko ang mahal mo. Sinaktan mo ang asawa ko at sinaktan mo si Gino. Umalis ka na. Sabi ni David. Lumabas si Katrina. Umalis na walang dignidad. Ngunit ang paghanap ng katotohanan ay nagdulot ng mas malaking lamat. David, sabi ni Gino. Walang masasakit pa sa katotohanan. Pinalaglag ni Katrina ang pag-asa namin. Pero, masaya ako na hindi siya buntis sa'yo. Salamat, Gino. Sagot ni David. Hindi ko alam kung paano ko harap kaya na ngayon. Nako, dapat